So, what is up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog Creation for today's vlog, no? So, ito. Magpapalit tayo ng 10 blades na fan. Ito. Clutch fan. So, ngayon ko lang naisipan mag-video. Pero ito, tinatanggal ko na kasi yung 4 na tornilyo dito. Isa na lang itong natitira. So, para matanggal natin tong clutch fan, no? Kasi ang stock nitong Adventure is 8. Ito medyo maganit pa naman. So, okay pa silicone nito. So 8 blades ang stock. So papalitan natin ng 10 blades para mas malakas yung hangin, no? Mas madali niyang mapapalamig yung radiator tsaka yung aircon natin. So dahil dito sa Gen 1 na Adventure, medyo masikip dito, so mahirap dito maglagay ng additional na auxiliary fan. So naglagay lang ako ng isa, manipis lang, medyo nahihinaan kasi ako dito sa auxiliary fan na nilagay ko. So dito tayo babawi sa clutch fan. So papalitan natin ng 10 blades to. So mas malakas 'yon. Ina-expect natin na mas malakas 'yon bumuga ng hangin, no. So ayun. Tutuloy ko na 'to. Tatanggalin ko na tong clutch fan. Tatlo na 'yung natanggal kong tornilyo, isa na lang ito. Ayan. So gamit lang ng 10 mm. Ayan. Ito lang 'yung pantanggal natin doon. Ayan. So ito nabaklas na natin after ilang minutes. Ayan. Tanggal na natin yung clutch fan. Ito na siya. So, ito ay 8 blades, no? 2, 4, 6, 8. So, 8 blades to. Ito ipapalit natin. 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 blades to. So, ito pong ipapalit ko ay hindi to pang adventure, no? Nabasa ko lang sa group ng adventure na may nagpalit, may sumubok nito at satisfied siya sa resulta. So, ang fan blade na ikakabit ko ay ME013370. No? So, na-observe ko siya. Ayan. Parehas naman yung ano niya, yung size. Tapos ayan, parehas naman yung haba ng mga blades. Then titignan din natin mamaya kung parehas yung magiging height. Kasi dapat parehas yung height nito para hindi sumayad sa radiator. So importanteng ma-check natin yung part na 'yon. So ito tatanggalin natin 'to. Size 10 na socket. So, size 10 na socket. Tanggalin lang natin itong 4 na bolt. So, ayan, natanggal na natin. So, nilagyan ko ng tanda. Ayan, ginasgasan ko to tsaka ito para alam ko kung saan nakatutok yung dating original na pwesto. So, ito lilinisan ko muna tong clutch fan, sobrang dumi. Then ito na yung ating lumang clutch fan at ito na yung bago. Ayan. So sukatin natin itong lalim. Kung parehas naman. Hindi, mas malalim ng konti ito. Malalim ito. Pagdating naman sa ibabaw, mas malalim naman ito. So titignan natin mamaya kung kailangan pa natin maglagay ng washer para tumaas ng konti itong fan. Pero titignan natin kung kailangan pa o hindi na. So ngayon, linisin na muna natin to. So yun guys, palitan na rin natin to ng silicone oil. Dagdagan natin ng konti kasi medyo para sure tayo na mag-i-engage tong clutch kasi medyo maganit pa naman, pero dagdagan ko lang siguro ng mga isang pakete ng silicone oil ito. Isa lang. Para medyo mas gumanit pa siya. So ito, naglagay ako ng kahoy. Ayan, 2 kahoy. Para pag tinayo ko siya, hindi tatama. Ayan, medyo nakaangat pa siya. Ayan. So, kasi gagamitan natin siya ng ito ganito, impact screw. Kasi mahirap tanggalin to, yung mga screw na to. Kailangan dyan ini-impact. So, dahil papaluin natin, kailangan itong paa niya sa ilalim hindi mapuwersa. So, kaya ginanto ko siya. Ayan. Dagan natin silicone.
Ayan, so ito, medyo nalinisan ko na siya. Gumamit lang ako ng steel brush. Ayan, yung maliit na brush. So, wala, yan na talaga yun. Puro kalawang. Pero ito, kaya pa naman pakalinis pa to, kaso wala akong ano eh. Wala na akong degreaser, naubos ko na yung degreaser ko eh. So, susukat na natin ngayon yung clutch fan. So yan, ganyan yung tsura niya pag nakakabit. Kung mapapansin nyo, so sakto naman yung mga tornilyuhan niya. Tsaka kung mapapansin nyo, pares naman yung angle ng mga blades, no? Medyo pa ganon. Then itong kabila, yung original pa ganon din. So makakasiguro tayo na tama yung magiging rotation nito. Kasi dina-double check lang natin kung tama yung rotation. Kasi nga hindi ito pang adventure, no? Itong ikakabit natin. Pero may nabibili ding 10 blades na pang adventure. Kaso ito lang yung napili ko kasi nga nakita ko na may gumamit na nito at saka mas mura kasi to kumpara do sa pang adventure. So ito, yung napansin ko lang, mas makapal ang blades nito, itong stock, mas malapad siya. Pero 8 blades lang naman ito kasi 10. So hindi ko rin masasabi kung malaki yung magiging diferensya sa hangin nito kasi nga makapal naman tong stock eh. Malapad naman siya eh. Samantalang ito manipis. Mas manipis siya pero mas marami. Then iba yung design, no? So may ganito siyang kanto. Di ko alam kung nakakadagdag to sa ganda nung paghigop nung init. Ito. Kasi ito naman medyo iba ang lift niya. Yan. So leaf ang tawag dito, leaf, parang dahon. So ang dahon nito iba yung design. So to see is to believe, malalaman na naman natin yan kung mararamdaman naman natin sa andar kung talagang mas lumakas ba yung hangin na bumubuga sa makina. So ngayon, kabit na natin to. Titingnan natin kung tatama to sa radiator pagkatapos natin i-assemble. So yan, no, umandar na. So tinitingnan natin, hindi naman siya bengkong. Diretso naman ang ikot niya. Ayan, so guys, nakabit ko na yung 10 blades na fan, no. At masasabi ko talagang malakas siya, no. So kung makikita nyo, yung loaner namin gumagalaw din, no. Ayun, no. Sa lakas ng hangin na binibigay. Partida na ka-minor pa yan. Ayun, no. Ang lakas. Hanggang dito sa pwesto ko, hindi dito ako sa gilid, nararamdaman ko yung hangin na dala nung fan. Ayan. So ayan guys, so tignan nyo kung gaano kalakas yung fan nito. Ayun, no. Kahit yung lona, napapagalaw niya. Tapos yung buhok ko, yung damit ko, yan. Saka ito guys, mabigat to. Pero napapagalaw niya. Yan.